dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning to everyone. Ako nga po pala si Elaine. 35 years old mula po sa Makati City. Hindi ko na po pahahabain pa, DJ Lindsay. Isa po akong NBSB. Nape-pressure na rin po ako sa mga nasa paligid ko. Sa work, lalong-lalo na sa mga reunions. Short meet-ups with friends, kaya natatakot na akong makipagkita sa mga kaibigan ko at sa mga kamag-anak ko. Kulang na lang, magdikit na ako ng t-shirt ng Go Single pa rin ako. At baka single na nga forever. Oo, single pa din. Yan yung dahilan kung bakit parang gusto ko na lang magstay sa bahay palagi. Hindi ako uma-attend ng kahit anong gathering, lalong-lalo na kapag nandun yung mga pinsan at mga tiyahin ko. Nakakapagod din kasing matanong ng ganon ng paulit-ulit. Paulit-ulit din yung sagot ko. Kaya naman, gumawa po ako ng paraan para makakilala ng mga lalaki. Sumali po ako sa iba't ibang mga single groups. And effective naman. Kasi meron po akong nakita at nakilala sa isang event na blind date. Buti na lang at hindi po ako nagdalawang isip na sumali dito. Kasi I met this guy. Very compatible kaming dalawa. Nakailang kita na rin kami. Nakailang dates na rin. He's actually very nice. Same kami ng mga gusto. Tapos in less than a month, sinagot ko na siya. Hindi naman masyadong halata na nagmamadali ako masyado, no? Pero kasi naramdaman ko eh. I like him. I like him a lot, actually. Nung una, okay naman po ang lahat. Hanggang sa nag 2 months kami. Sa 2 months na yon, nakita ko na meron na agad siyang red flags.
Unang-una na dyan yung nanghiram na siya sa akin ng medyo malaking pera. 50,000 pesos. Pumayag naman ako. Pero nakita ko na bumili lang siya ng mga pang-games niya. Video games. Tapos yung mga kailangan niya sa computer niya. Panglaro pa din. Hanggang sa humiram ulit siya sa akin. Para dun pa din. Tapos naipon na ng ipon yung utang niya. Nagulat na lang din ako one time na may mga taong pumupunta sa apartment ko na hindi ko naman kilala. Nalaman ko na lang na ito palang bagong boyfriend ko ay nag-i-invite po ng mga kaibigan niya sa place ko. At doon pa sila nag-iinuman. Siyempre, na-shock ako nung umpisa. Hindi ko rin pinalagpas to. Kinausap ko siya sa mga pinaggagawa niya. 2 months pa lamang po kami at ang dami na niyang ginawa na hindi ko nagugustuhan. Pero nice guy naman talaga siya. Sadyang mabarkada, palahiram ng pera, at mahilig sa mga games. Ganon lang talaga siya. Ngayon, DJ Lindsay, nagdadalawang isip po ako kung hihiwalayan ko na ba to? Kaso kasi malapit na yung reunion namin. Family reunion na naman ito. Actually, sa May na po. Gusto ko sana na meron akong maipakilala na boyfriend sa mga kamag-anak ko. Para hindi naman po ako outcast. Para makarelate naman ako sa mga kwentuhan na merong boyfriend. Pero hindi ko po alam kung tama bang magstay ako with him. Again, nape-pressure po ako. Kaya hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Lindsay, I need a friend. Please, tulungan mo naman ako. Muli, ako si Elaine. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Ang dami mong pera siguro, no, friend? Oh. At saka ang sarap mong maging jowa, in fairness naman sa'yo, ah. Oo, ang sarap mong maging kaibigan, maging girlfriend. Biro mo, di ba wala pa kayong 2 buwan noon. Humiram siya ng 50,000 pesos, pinahiram mo. Ayun, totoo. Halika na, we have to be friends. Like, oh my God. Oo. Tapos ang dami, pinapayagan mo pa rin na may mga ibang taong pumupunta sa bahay mo, ganyan kahit hindi mo kilala. Kahit pakilala yun ang boyfriend mo. Yung boyfriend mo na 2 buwan pa lang, oo, tapos bigay layaw mo na agad. Oh my gosh, ang sarap mo maging jowa, ang sarap mo maging kaibigan, be. Grabe ka dun sa part na yon. Sa true lang. Bakla ka ng taong. Good morning sa mga panggapo natin na aminadong ganyan din kapag nagmamahal o kapag umibig. O yung talagang bigay todo, nagpapabubong ng bahay ng jowa. Uy, may kilala akong ganyan O, pinapabubungan at saka ceiling yung bahay ng jowa niya. Wow! Eh, syempre mahal na mahal eh. Oo. Pero alam mo,
kasi, dun sa sinasabi mo na nakita mo na 1 month pa lang may red flag na. Yun naman pala ba't hindi ka pa tumakbo, umalis nung una pa lang? Siguro kasi first boyfriend mo, NBSB, kaya ganyan. Ay nako, pero kasi sabi niya, very nice naman po yung guy. Lahat ng guys magiging nice sa'yo kapag ganyan ka din ka nice. Lahat ng guys magiging nice sa'yo kung magpapahiram ka talaga ng 50 mil agad-agad, Oh. Kahit yung hindi nice talaga magiging nice. Automatic, Oh. Diba? Tapos, hindi lang 50K diba? Nasundan daw yung mga utang sa kanya. Tapos binibigay niya pa rin ang binibigay. O tapos yung apartment niya, ginagawang inuman, nagiging pub. Diba? Well, lahat naman ng tao magiging nice kung ganyan ka din kabait sa kanila. Pero alam mo, be careful kasi baka mamaya maabuso ka ng malala. Which is actually happening right now. Feeling ko na aabuso ka na. Pero kasi willing victim ka, hindi mo pwedeng sabihin na biktima ako dito. Biktima ka pero pinapayagan mo kasi. Wow! Para lang meron kang maipakilalang jowa sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, bakla. Diba? Sabi ni April, grabe naman te, subukan mong hindian, tatabang yan sa'yo. Hay nako. Sabi naman po ni Mark dito, pwede tumambay DJ Lindsay, working na si Baby Toby ha ha ha. O sige, tambay ka lang dyan. Sabi naman ni Darwin, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Red flag na yung panayhiram niya ng pera mo without any valid reason. And pag-invite sa mga tropa niya without you knowing. Minsan kasi nasa pagpili natin ang problema ng taong mamahalin natin ako, diba, single pa rin pero happy pa rin at no pressure at all. Always waiting pa din. Sabi ni Diesta, iwanan mo na yan. Walang buting idudulot sa'yo yung lalaking yan. Totoo naman yan. Ako, yan din yung pinaniniwalaan ko. Di ba kasi gano'n naman talaga? Makikita mo kasi talaga ang tunay na kulay ng isang tao kapag pareho kayong walang-wala. Tapos, nagsistick pa rin siya with you. Diba? Pero kasi napakadaling maging perfect partner kapag nakukuha mo lahat ng gusto mo Kapag bigay lahat sa'yo, napakadaling maging perfect partner. Kapag nakukuha mo lahat ng hilingin mo sa jowa mo. For example jowa ko si Romel, diba? Hindi pala example yun, totoo pala yun. Napakadaling maging perfect girlfriend at napakadaling maging ideal partner kapag nakukuha ko lahat ng gusto ko kay Romel. Sinabi kong gusto ko mag-travel, travel agad kami. Gusto ko ng ganito, bigay niya agad. Kailangan ko ng pera, bigay niya agad. Kumbaga walang rason 'di ba? Para maging negative ka or para magloko ka. Kasi nakukuha mo ang lahat. Wow! At napakadaling magmahal ng tao. Napakadali ring gumusto ng isang tao na binibigay ang lahat para sa'yo. 'Di ba? Napakadali lang turuan ng puso na gustuhin ko to. Kasi mayaman siya, binibigyan niya ako ng allowance 50K a month. Sige, gustuhin ko na lang siya. O jowain ko na lang to. Siya na yung mag-aangat sa akin sa laylayan ng lipunan, bakla. Pero kapag naging rocky na ang sitwasyon, kapag naging mahirap na ang sitwasyon, kapag hindi na niya naibibigay lahat-lahat sa'yo, ang tanong, will he stick around? Ang tanong, magiging nice pa rin ba siya? Wow! Yan yung ultimate question Kasi, di ba, mas natitest ang relationship kapag nahihirapan kayong dalawa. Di ba? Doon mo masasabi kung meron bang true love na nagaganap in between you guys. Kapag mahirap ang sitwasyon, nahihirapan kayo financially, nahihirapan kayo with problems, trabaho and pamilya, pero nandyan pa rin siya para gumabay, para suportahan, para mahalin ka. Yun naman talagang katotohanan ng buhay. Diba? Sino ba naman ang hindi magiging nice sa'yo? Isang hirit lang ng 50 mil, binigay mo agad. Oo. O sabi ni Irene, pinaperahan lang siya noon, DJ Lindsay, sugar mommy, ang need ng guy. Diba? O sabi naman ni RJ, naku, immature pa po si Sender, masyadong nagmamadali. Sa'yo na din ang galing, may mga red flag siya. O yan ba ang klase ng, lalaki na gusto mong ipakilala sa pamilya mo? At saka, eto kasi, it's about time na rin to, avoid asking questions kung bakit single ka ba hanggang ngayon? Wow! Diyos ko, 35 ka na, single ka pa din.
O yung mga tiyahin, mga pinsa na ganyan, porket may partners na sila, porket may pamilya na sila, o porket they're doing good in life, doesn't give them the permission or the ticket to question kung bakit single ka pa din, bakit wala ka pang anak, bakit hindi pa kayo nagpapakasal, ang tagal nyo nang together. Bakla, hindi tamang nagtatanong kayo ng mga ganyang bagay. Although sige, sabihin natin na okay lang naman magtanong. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa sa tuwing nagkikita kayo, parang hindi na yata tama yun, B. Pangga, di ba? Parang, sorry nakakabastos. Oo, kasi ako, biktima ako ng ganyan eh. Tagal-tagal nyo na ni Romel, ba't hindi pa kayo nagpapakasal? Ang dali maghintay kayo atate. Oo. Diba? Tapos totoo din yan na paulit-ulit silang nagtatanong, kailan kasal, kailan kasal? Maghintay kayo, hindi kayo mangunguna. Diba? So kung nakikita mo at kung alam mo, halimbawa pupunta kayo sa reunion, halimbawa mag-asawa, walang anak. Kapag alam mo na wala pa silang anak, quiet ka na lang. Oo, 'di ba? Quiet ka na lang. There must be a reason kung bakit wala pa. Di mo alam, baka nagsistruggle sila, 'di ba? To actually, have a baby. O tas nakakadagdag pa sa kanilang depression yung tanong kayo ng tanong, 'di ba? Napakabibon yung lahat. Wow. 'Di ba? Tungkol diyan sa pagkakaroon ng baby. So in short, kung hindi sinasabi sa iyo kung ano yung score, kung ano yung rason, baka naman maaaring wag mo nang itanong din, 'di ba? Kasi alam mo, kung komportable silang sabihin kung ano yung rason kung bakit hindi pa sila nag-aasawa, bakit hindi pa sila nagpapakasal, bakit wala pa silang baby, bakit wala pa siyang jowa. Kung komportable sila doon sa rason, hindi na para tanungin mo yan. Kusa na nilang sasabihin sa'yo ang rason. Uy, kamusta ka na? Eto, Tiyang Ami, single pa rin ako eh. Single pa rin ako kasi nahihirapan akong maghanap ng lalaki na, alam mo yun, perfect sa standards ko. Yung lalaking stable, yung lalaking hindi lang ako, alam mo yun, iti-take for granted, mga ganyan. Diba? With that statement, hindi na para itanong mo kasi siya na yung nagsabi. Kasi komportable siya na sabihin yun. Pero kung ang isang bagay ay hindi naman sinasabi sa'yo freely, mo nang itanong. Diba? Hintayin mong sabihin sa'yo, yung tanong ka ng tanong, bakla. Oo, masyado kang dyan. Diba? Yan yung problema. Kaya ngayon, nape-pressure si ate, 35 years old na eh. So siguro talagang yung mga kasabayan niya, may anak na, may asawa na. Pero, diba? Kaya nape-pressure siya. Gusto niya meron ng maipakilala sa mga kaibigan. Gusto niya meron ng maipakilala sa kanyang pamilya, kamag-anak, mga pinsan, tiyahin, tsuhin. Diba? Kaya ngayon, diba? Nagjowa tuloy siya at tinitiis niya kahit alam niyang hindi tama yung ginagawa ng jowa niya. Para lang may maipakilala sa inyo. Sino ba yung mga kamag-anak mong yan, Ellen? Kakausapin natin yan. Nanggigigil ako dyan sa mga... Diba? Oh, yan yung kumbaga output, yan yung produkto ng tanong kasi kayo. Nang tuloy baka mapahamak pa to. Ito namang si Elaine kasi nanggigigil din ako sa iyo. Nakukulitan ka lang eh. Oh, mega sunggab ka na agad porket may nakita kang lalaki na kumagat dun sa, 'di ba? Na meet mo, hindi mo man lang kinilala agad, isang buwan pa lang naging kayo na. Ano naman yan kung 35 ka na? Walang problema doon. Alam mo ko, gone are the days na sinasabi ng mga tao na at 24, 25, meron ka na dapat asawa, meron ka na dapat anak. Umuurong na ang age ngayon dahil sa ekonomiya, 'di ba, ng bansa natin. Wow! 'Di ba? Umuurong na yung age ngayon, ng ideal age on, marrying at saka conceiving. Ganyan. Kaya huwag ka ma-pressure, B. Hindi naman to racing, bakla. Although, kailangan naman natin i-admit, baka kasi may mga nakikinig sa atin na nurses and doctors, hello po sa inyo. Na syempre, sabi nga nila, medyo nagiging crucial na ang playing field kapag nasa 35 ka na, tapos hindi ka pa nagkakaanak, hindi ka pa nabubuntis. So kung kaya naman mabuntis at bago mag-35, go. Pero kung hindi kaya, wag ipilit. Kasi marami din naman success stories dyan na 36, 37 na sila nagkaroon ng anak pero okay pa din. 36, 37 na sila nagkaroon ng jowa, ng asawa, na ikasal, okay pa din. Oo, diba? Feeling ko nasa maling circle ka lang. O, wag kang masyadong nakikipagkita kasi sa mga kamag-anak.
Huwag ka masyado di ba? Para hindi ka tanungin ng tanungin. Bakit? Hindi ka ba busy sa life mo? Bawat imbita ng reunion sa'yo, punta ka ng punta. Minsan, try mong wag pumunta. Diba? Sabi ni Jonah, mind your own. Napakasimple po, DJ Lindsay. Sabi naman ni Arch, ang nabuhay na si Arch after ilang araw na hindi nagparamdam dahil nagligalig dito sa Maynila. Maynila ba? Hindi pala, kung saan pala siya pumunta. Kasi babalik na rin siya ng US, pumunta siya dito. Tapos naku, may mumunti siyang regalo para sa aming lahat. At gustong gusto ko yung regalo ni Arch. Thank you. Sabi niya, there's nothing wrong with being single. Kung happy ka sa pagiging single and not really looking, pag ready ka na talaga, you will know. True. Sabi pa dito, wag kasi, di ba? Ano to, jurot? Sa kapwa, ganun. Di ba, gigil din ako sa mga taong ganyan, Lindsay. Sabi ni Vance, mahilig kasi sa instant. Di ba? Sabi naman ni Cory, hello DJ Lindsay. Hello, madam. Sabi naman ni Abet, at saka hindi yan kanin na pag napaso, iluluwa lang. Hello din kay Rosemary. Diba? So, alam mo, being together with a person, talaga namang nakakaloka. Diba? Kasi, you'll be intimate with this person, diba? Magiging close kayo, mag-exchange kayo ng energies, mag-exchange kayo ng thoughts. Kaya napaka-importante na yung taong sasamahan mo, diba? Ka-wavelength mo. Kasi matagal mo siyang makakasama kung siya talaga yung gusto mo at maging partner mo for a long period of time or baka naman, yun nga, for a long time, ganyan, or baka gusto mo siyang pakasalan. So dapat pareho kayo ng wavelength, diba? Sa lahat ng aspeto. Well, hindi naman siguro sa lahat, pero siguro 80%, dapat pareho kayo ng paniniwala. Family, politics, mga values, ano pa ba, paniniwala about life, ganyan. Diet, diba? Dapat pareho kayo. Kami ni Romel, I'm proud to say na almost pareho kami. Hindi lang kami nagkakasundo sa... mahilig siya mag-gym kasi. Sinubukan ko naman mag-gym, pero napagod lang ako ng malala. Sabi ko, sige na, suportahan na lang kita, diet na lang ako. Sabi ni Lian Antonio, ang haba nito, girl isa lang ang sagot dyan, hindi kanya talaga mahal. Pero mo lang ang habol niya sa'yo, ginamit ka lang niya para mabili ang gusto niya. Ang totoong nagmamahal, kahit wala kang pera, mamahalin ka pa din at mas aalagaan ka, lalo na siya ang first boyfriend mo. Huwag mong patagalin pa, diba? Baka mas malaki pang makuha niyang pera sa'yo. Baka magising ka isang araw, wala ka na at wala na ring natira para sa sarili mo. Diba? Mas maigi maging single forever kesa naman gamitin ka lang ng boyfriend mo. Isip gamitin, wag puro puso. Alam mo, so true yan. Di mo mamamalaya na ubos ka na pala kasi you were trying to build this person, diba? Oo. Tsaka sa ating mga babae, first couple of months, wag kayong bigay todo agad. Grabe naman. Sorry ha. Pero kasi parang speaking, alam mo yon, based on experiences, wag todo bigay agad. Actually, after 1 year, dun mo palang malalaman. Actually, hindi nga 2 years, 3 years, saka mo palang malalaman talaga yung totoong ugali ng isang lalaki o ng isang tao in general. Diba? So, baka naman, yung first couple of months, huwag kang 100% bigay todo agad. I understand na, syempre, nakakakilig yung first couple of months, diba? Wow! Pero hanggat kaya mo, halimbawa, nagbigay siya sa'yo ng 10. Bigay ka lang ng 8 o kaya 9. Diba? Pag nagbigay ulit siya ng 20, bigay ka ng 17, ganyan, diba? Huwag bigay todo agad. Diba? Kasi kapag ikaw yung naubusan, ikaw yung kawawa. Diba? Di natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Diba? Kasi pangitang-pangitan na nanghingi siya ng pera, ginagamit yung place mo. Imposible namang hindi mo alam kung ano pa ang diba? Kung ano pang target nitong si Koya. Medyo may pagka... ayoko na lang magsalita. Kaya nga trend ngayon, maagang kinakasal pero naghihiwalay din after ilang years. Kaya huwag kang magmadali in God's perfect time, diba? Sabi ni Mark Valencia, sabi naman ni Romel Lobaton, singilin mo ate. Sabi ni Vance, tama yan, Pretty Lindsay, lahat ay may tamang panahon. That is so true, diba? Let's not rush things. And it matters, yung mga taong nasa paligid natin, huwag ka kasing maging dahilan para magmadali, diba, yung kausap mo. Wow!
Diba? Kung ang mga bagay ay umuobra sa'yo, di, thank you, diba? O, di, good for you. Ganyan, ang galing. O, palakpakan tayong lahat, ganyan. Pero if it's not working out para doon sa taong kausap mo, hindi pa sila nagkakaanak, hindi pa sila nagpapakasal, o hindi pa siya nagkaka-boyfriend, wala pa siyang maipakilala, lagi mong sabihin na okay lang yan. Mahahanap mo rin yung taong para sa'yo. Huwag kang magmadali. Diba? Huwag niyong madaliin yung sarili ninyo. On your own pacing, on your own timeline. Nagpapapressure, huwag kang papaapekto kasi sa sinasabi ng ibang tao. O yan, ngayon, nagpaapekto ka sa sinasabi ng mga kamag-anak at mga kaibigan mo. O, tutulong ba sila sa pagbabayad ng 50 mil plus sa'yo? Hindi. Wait, be. May nagawa sila? Wala din. Kaya, at your own time. Diba? At your own place. Charot. Ganun lang yun. Masyado nagpapa-apekto dyan. And if ever na mag-decide ka in the future to stop this relationship with this guy, o lagi mong tatandaan na hindi pa naman dyan nagtatapos ang lahat. And just because NBSB ka at 35 years old doesn't mean hindi ka na makakahanap pa. Diyos ko be, you still have your whole life ahead of you. Kaya chill lang. Pagdasal mo ng taimtim kay Lord na sana tulungan ka niya.